So may nagtanong sa akin recently, sabi niya, Ate Day, paano ba pag sinabing maturity? And she's talking about insurance. I'm glad tinanong niya yan kasi honestly, maraming nakaka-misunderstand ng term na maturity. Today, let's address that misconception. Kadalasan kasi iniisip ng iba na, maturity, yung 10 years ako magbabayad tapos matured na, makukuha ko na yung hinulog ko. Hindi po ganun. Mali. Hindi po yun ang maturity. Okay, sa insurance, meron tayong dalawang timelines na kailangan nating tandaan. Number 1 ay yung paying period. Ito yung taon na hanggang kailan ka dapat magbayad. Second timeline na dapat mong tandaan ay yung coverage period. Ito naman yung taon na kung hanggang kailan ka ini-insure ng kumpanya. Magkaiba sila at dito usually nagkakaroon ng misunderstanding. Okay, so let's define maturity clearly. Ang maturity ng insurance, hindi po siya yung end ng pagbabayad. Ang maturity po ay end ng kontrata. Tandaan, end ng kontrata. Halimbawa, meron kang policy na 10 years to pay at covered ka hanggang 88 years old. Yung 10 years to pay na yan yung obligasyon mo kasi obligasyon mong bayaran. At yan namang coverage until 88, yan naman yung obligasyon ng insurance company sa'yo. Yan yung date na hanggang kailan willing ang insurance company na i-insure ang buhay mo. Yun po ang maturity. Okay, after 10 years, ano na nga bang mangyayari dito sa scenario na to? There are two things na mangyayari. Number 1, matatapos kang magbayad kasi 10 years to pay nga eh. Number 2, insured ka pa rin. Hanggang kailan? Hanggang 88. Hindi pa mature ang policy mo pagkatapos ng 10 taon. Magmamature lang yan kapag umabot ka ng 88 years old at buhay ka. Maganda ba na mahaba ang maturity period? Yes, maganda. Bakit? Kasi ibig sabihin po, matagal yung taon kung saan i-cover ka ng insurance company. Kumbaga, matagal yung taon na may pananagutan sila sa'yo. Ngayon, ano bang nangyayari pagdating ng maturity ng plan mo? At ano nga ba yung makukuha mo dyan? Number 1, makukuha mo dyan ay yung tinatawag natin na maturity benefit or sa VUL naman, yung fund value. At pagkatapos ng yan, completed na. Putol na po ang kontrata. Importanteng maintindihan mo to because insurance is not a short-term ipon. Hindi to yung maglalagay ka ng pera, after a few years, i-withdraw at kukunin mo rin, or after a few years, nag-expect ka na makukuha mo yung buong 1 milyon na insurance mo. Hindi po ganun. Tandaan, ang tunay na value ng insurance ay yung mga taon kung saan kino-cover ka nito habang hindi pa po matured ang plan mo. Kaya bago ka kumuha ng insurance, huwag kang mahiyang magtanong sa advisor mo. Huwag mo lang tanungin kung hanggang kailan ka magbabayad. Tanungin mo rin hanggang kailan ka insured. Hanggang kailan ang coverage mo at magkano at ano yung makukuha mo by the time na mag-mature ang plan mo. Because clarity protects you at yun ay karapatan mo bilang isang policyholder. Ikaw, meron pa bang mga bagay na gumugulo sa'yo sa mundo ng insurance? Comment mo sa comment section, sagutin natin yan sa susunod kong video.